Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 10. Kaya buksan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 10. Chapter 10, verse 1. Ecclesiastes po, Kapitulo 10, talatang 1. Last time, we studied God's wisdom in chapter 8. Kaya di ba po nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung karunungan ng Diyos doon po sa Ecclesiastes, Kapitulo 8. And chapter 10, verse 1 is connected with the God's wisdom. At yung Kapitulo 10, talata 1, karugtong po ito ng karunungan po ng Diyos. Chapter 10, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa pamahid ng manggagawa ng pabango, gayon ang munting kahangalan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Yes. The Bible says, dead flies putrefy perfumers' ointment. Kaya sabi po dito, yung mga patay na langaw ay nagpapabaho sa pamahid ng manggagawa ng pabango. So perfume is good smell. Kaya di ba mabango po yung pabango? But if the one fly fall into the perfume and spoil, and it make smelly. Pero kung may isang langaw na nalaglag doon sa pabango at namatay at ito po ay nabulok, ito po ay babaho. The Bible says the next part cause it to give off the foul odor. So does a little folly to one respected for wisdom and honor. Kaya sabi sa sunod na parte, gayon ang munting kahangalan ay sumisira ng karunungan at karangalan. So as the Bible says, little mistake, little sin can destroy the whole our Christian life. Kaya gaya ng sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kaunting kamalian at karampot na kasalanan, ito po yung maaaring sumira ng ating buong buhay Kristyano. But in opposite way, little resolution and little obedience can make our Christian life the well. At sa kabaliktaran naman ito, yung karampot na resolusyon at pagsunod, ito po yung maaaring gumawa ng ating buhay Kristyano na ito ay mapabuti. So today, we're gonna study about this verse. Kaya ngayon ito po yung talata na ating pag-aaralan. Let's look at Joshua chapter 7. Kaya tignan po natin sa Josue, Kapitulo 7. Joshua chapter 7, verse 1. Josue, Kapitulo 7, talata 1. That time, after Exodus, Israel people start to conquer the land of Canaan. Kaya sa kwento na to, pagkatapos pong makatakas yung mga Israelita doon po sa Ehipto o ng Exodus, nagsimula pong manakop yung mga Israelita. But they were defeated when they fought against the Ai city. Kaya habang sinasakop nila yung lupain ng Kanaan, sila po ay natalo doon po sa lugar ng Ai. Then verse 1, would you read? Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay, si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Zabdi, na anak ni Zerah, sa lipi ni Juda, ay kumuha ng itinalagang bagay, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Actually, if you read the whole chapter, you can see the only Akan commit the sin. Sa katunayan, kung pag-aaralan niyo po yung buong talata nito, si Akan lang po yung nagkasala. But verse 1 says, children of Israel committed a trespass. Pero sabi po sa talata 1, ang mga anak ni Israel ay lumabag. It's because God considered Israel as a one body. Kaya ito po yung dahilan dahil tinuturing ng Diyos na yung Israel bilang isang katawan. And if we allow the Akan sin, it spread the whole the body. That's why God says that's the sin of Israel. Kaya kung pahihintulutan po yung kasalanan ni Akan, ito po ay kakalat sa buong katawan. Kaya ang turing po dito ng Diyos ay kasalanan o paglabag ng buong Israelita. Let's look at the verse 4. At sa verse 4, Would you read? kaya't umahon mula sa bayan ang may 3,000 lalaki at sila'y nagtakbuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. Actually, they must be supposed to win. Sa katunayan, dapat po panalo sila dito. But they really fail and lose the battle when they fought the Ai people. Pero lubos po silang nabigo at natalo po doon po sa digmaan laban sa mga sambahayan ng Ai. They couldn't understand why. At sa una, hindi po nila ito maunawaan. That's why they called the all Israel people and choose who
is the problem. Kaya nga pinatawag nila yung buong kapulungan ng mga Israelita at hinanap nila kung sino ba yung problema. Then they chose the tribe of Judah. At sa pagpili po nila, napili po yung lipi ni Judah. And among Judah, when they choose, the family of the Jahites was chosen. At sa lipi po ng Judah, yung pamilya po ni Zerah yung napili. And among their family, the family of the Zabdi was chosen. At sa pamilya po ng iyon, yung pamilya naman po ni Zabdi yung napili. And then, among the family of Zabdi, Achan was chosen. At sa pamilya po ni Zabdi, yun pong si Achan yung napili. Think about this. God can just say, Achan was the problem. Kaya isipin niyo po ito, di ba pwede naman sabihin ng Diyos na si Achan yung problema? Tama po ba? But why it take a long time from the Judah to the other family and Achan? Pero bakit kaya ito gumugol pa ng panahon mula sa lipi ng Judah, sa ibang pamilya, sa isa pang pamilya hanggang kay Achan? Because God was giving him the chance to repent. Dahil binibigyan po siya ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. So actually, when the tribe of Judah was chosen, Achan already knew, because of me, we fail. Sa katunayan, di ba, nung pinili ng Diyos yung lipi ng Judah, maaari doon po sa panig ni Achan, maaari alam niya na ako yung dahilan kung ba't kami natalo. That's why he honestly confessed his sin. Kaya nga sa kaduluhan, He should have confessed his sin honestly. Kaya di ba sa pasimula pa lamang, tapat na po siyang umamin sa kanya nagawang kasalanan. But until God chose him, until God revealed all the sin, he tried to hide his sin. Pero patuloy po niyang tinago yung kanyang kasalanan hanggang sa pinili na po siya ng Diyos at inihayag yung nagawa niyang kasalanan. The verse 21, Sa verse 21, when he was chosen, he said, verse 21, would you read? Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang, ay aking ang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Yes. So he stole something. Kaya siya po ay nagnakaw. That's why he and his family were dead. Kaya nga po Were si killed. Achan at yung kanyang buong sambahayan ay pinatay. Though somebody asked me, why the Achan commit the sin? Then why his family died together? Kaya may nagtanong sa akin, bakit na buong pamilya ni Achan yung namatay, si Achan lang naman yung nagkasala? But surely, the family involved the stealing. Pero tingin ko po, sigurado po dito na yung buong pamilya ni Achan ay kabahagi doon sa pagnanakaw. Otherwise, God only judged Achan. Dahil kung hindi, yung Diyos ay ang hatulan lang ng Diyos ay si Achan. So Achan and his family were judged because they commit the sin, one sin, and they hide the sin. Kaya nga po, si Achan at yung buong pamilya niya ay nahatulan dahil sila ay gumawa ng isang kasalanan at kanila itong nilihim. The one dead fly can make the perfume smelly. Kaya ganito rin po, yung isang patay na langaw, ito po ay magpapabaho sa pamahid o sa pabango. So we should be careful to allow the one sin or one mistake. Kaya dapat din po tayo mag-ingat na pahintulutan yung isang kasalanan at isang pagkakamali. It doesn't mean that we can be perfect. Kaya hindi po ibig sabihin nito na magiging perpekto na tayo. Of course, we can make a mistake. We can commit a sin. Kaya opo, maaari pa tayong magkasala, maaari pa tayong magkamali. But our heart is important. Pero yung puso po natin ay mahalaga sa bagay na to. One sin is okay. And little thing is okay. If we have this kind of heart, that will spread all our body. Pero kung may puso tayo na sinasabi na maliit na kasalanan lang naman iyon, isang kamalian lang naman iyon, kapag may ganito na tayong puso, ito ay kakalat sa buong katawan natin. Galatians chapter 5 verse 9 says, a little leaven leavens the whole lump. Kaya nga po sabi po sa Galatia Kapitulo 5 talata 9, ang kaunting libadura ay nagpapaalsa sa buong masa. So we have to be afraid of even one sin and the little thing. Kaya nga po, dapat po tayong matakot maging sa maliit na kasalanan at katiting na pagkakamali. In 1986, the Space Shuttle Challenger exploded.
Kaya po noong 1986 po, yung meron pong isang space shuttle na ang pangalan ay Challenger, ito po ay sumabog. After it took off, only the 30 seconds, it happens. Kaya nga po, bago po ito po ay sumabog, nung ito po ay umakyat noong 70 hanggang o 30 seconds. Because of this, the 7 members died. At dahil po sa pagsabog na ito, 7 po doon yung namatay. Then space shuttle exploded. That's why that's the great billions lost. Kaya dahil po may isang space shuttle na sumabog, kaya billion po yung nasayang. Then the problem was not the big engine. At sa katunayan, yung problema po ay hindi po malaking engine The o makina. problem is not the big part. At hindi po yung mga malalaking parte yung naging problema. The problem is one rather ring. The ring. Kaya yung naging problema po nito ay yung isang maliit na singsing. But that is less than $1. At yung nabubulok na singsing po na yun o yung bilog na yun ay $1 lamang. Because it became old, that's why there is a leaking. Kaya dahil ito po ay luma na, kaya po meron po itong pagtagas. So finally it exploded. At sa kaduluduluhan, ito po ay sumabog. One ring caused the loss of the billions and billions dollars, and 7 crews died. Kaya nga po, dahil po sa bulok na parte na maliit na bilog na ito, billion po yung nasayang at 7 po yung namatay. Because of the sin of one person, Agan, Israel people was defeated. At dahil din po sa isang pagkakasala ng isang tao na si Akan, yung mga Israelita ay natalo. Let's look at the Genesis chapter 25. At tignan po natin sa Genesis chapter 25. Genesis chapter 25 verse 31. Chapter 25 verse 31. And 32. Verse 31 hanggang 32. Isaac had the 2 sons, Kaya si Esau and Jacob. Kaya si Isaac po ay may 2 anak, si Esau at si Jacob. And Esau only focusing on the world. Kaya si Esau po ay nagtuon lamang po sa mundo. He focused how to hunt more animals. Kaya nakatuon po siya sa pangangaso ng marami pong hayop. But Esau focusing on the something eternal. Pero si Jacob naman po, siya po ay nakatuon sa mga bagay na walang hanggan. He probably think, even though I hunt the animals, it's not eternal. Kanyang maaari iniisip niya na kahit naman mga suwa ko, hindi naman to walang hanggan. What is something eternal and more valued? Kaya iniisip niya na ano ba yung mga bagay na walang hanggan at yung mga bagay na mas mahalaga. That's why he desired to get God's blessing. Kaya nga sa pamagitan nito, kanya pong ninais yung pagpapala ng Diyos. Then one day, after hunting, Esau was so hungry. At pagkatapos po ng pangangaso, dumating po si Esau at siya po ay gutom na gutom. And Jacob already prepared the soup. At si Jacob po ay naghanda ng isa pong sabaw. Then verse 31, sell me your, the Esau asked the Jacob to give him the soup, stew. At sa verse 31, si Esau po, siya po ay humingi ng sabaw doon po kay Jacob. That time the Jacob said, verse 31, sell me your birthright as of this day. At sa pagkatapos nito, sinabi ni Jacob sa verse 31, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. Birthright is the way to receive the God's all blessing. Kaya yung pagkapanganay po, ito po yung paraan para matanggap po yung pagpapala ng Diyos. But Esau didn't care the birthright. Pero wala pong pakialam si Esau dito po sa pagkapanganay. So verse 32, let's read it together. 3, 2, 1. Sinabi ni Esau, ako'y malapit ng mamatay, ano ang mapapakinabang ko sa pagkapanganay? Yes. He said, I'm about to die. Kaya sabi niya dito, ako'y malapit ng mamatay. So it means, I'm hungry. So if I don't eat this stew, I'm die. Kaya ibig sabihin po nito na gutom na ako, kaya kung hindi ko iinumin yung nilaga o kakainin yung nilaga na yan, mamamatay ako. But Jacob, when he met God, he said, if you don't bless me, I die.
Pero di ba si Jacob, siya po ay, nung makaharap niya po yung Diyos, ang sabi niya, kung hindi mo ako pagpapalain, ako ay mamamatay. So the reason they die is different. Kaya yung dahilan kung bakit sila mamamatay ay magkaiba. After many years, when they meet together, the reason they are satisfied also different. At maging pagkatapos po ng maraming taon nang sila po ay magkitang muli, yung dahilan po kung bakit sila ay nakokontento na ay magkaiba rin. Esau said, I have so many fortunes and the wealth, that's why I'm satisfied. Kaya sinabi ni Esau na marami na akong kayamanan at mga pag-aari, kaya kontento na ako. But Jacob said, God is with me, that's why I'm satisfied. Pero sinabi ni Jacob, ang Diyos ay kasama ko, kaya ako ay kontento na. That's why their end is totally different. Kaya yung kanila din pong katapusan ay magkaiba. Because of this choice, their whole life goes to the different way. Kaya dahil po sa pagpili na to, yung kanila pong buong buhay ay pumunta po sa magkaibang destinasyon. Our Christian life, because of the one choice, our Christian life can be different. Ganito din po sa buhay Kristiyano natin. Dahil sa isang pagpili, yung ating buhay Kristiyano ay mag-iiba. Do you know the broken window theory? Kaya alam niyo po ba yung teorya ng basag na salamin? Bintana. Do you know? Yung basag na bintana po? There is one building and there are many windows, Kaya may isa pong gusali na may maraming bintana. and only one window was broken. At isa lamang po sa bintana yung nabasag. Then, later, the other window was broken and broken and broken when they don't repair the one window. At pagkalipas ng panahon, yung iba din pong mga bintana ay nabasag nung hindi po nila inayos yung isang nabasag na bintana. And many criminals stayed here around that building because it seems like that's the place. Kaya nga po, marami po mga kriminal yung pumalibot doon po sa gusali na yun kasi para bang lugar ito ng mga kriminal. And nobody wants to rent this building. At walang sino man yung gustong magrenta doon sa gusali na yun. Then finally, it's the place for the criminals. At sa kauli-ulihan, yung gusali na yun ay naging lungga ng mga kriminal. It started from one broken window. Kaya nagsimula po ito sa isang basag na bintana. So that's the broken window theory. Kaya ito po ay teorya lamang ng basag na bintana. It means if we allow something wrong, even one things, it spread whole the body. Kaya ibig sabihin po nito na kung papahintulutan po natin, maski yung maliit o maski isang pagkakamali, ito ay makakaapekto sa lahat ng parte. Let's look at the Song of Songs, Song of Solomon. Kaya tingnan po natin yung awit ng mga awit. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Awit ng mga awit, kapitulo 2, talatang 15. Catch us the foxes. Kaya ihuli ninyo kami ng mga asong gubat. Here is the garden we take care of with God. Kaya meron po ditong halamanan o hardin na iniingatan po ng Diyos. This garden indicates this vineyard indicates our Christian life. Kaya ito pong ubasan, ito po ay kumakatawan sa ating buhay Kristiyano. But one day, the one fox entered. Pero isang araw, meron pong maliit na asong gubat ang pumasok. Have you seen the fox? Kaya nakakita na po ba kayo ng asong gubat? It looks cute. Kaya di ba, napaka-cute nito. If that is a baby, very pretty. Kaya kung munting asong gubat pa lang po, napakaganda. This fox touched my feet and scrubbed. So it looks so cute. So this man allowed. Kaya yung munting asong gubat na to, ito ay humihiwa sa kanyang paa, kaya nga napaka-cute. Dahil napaka-cute niya, pinahintulutan ito ng lalaki. But verse 15, catch the foxes. So probably the one fox brought to the other fox. Kaya sabi po sa verse 15, ihuli ninyo kami ng mga asong gubat. Ibig sabihin, maari, sa pamagitan ng isa, ito ay nagbitbit din pa ng maraming asong gubat. When the time passed, the one fox is not the little fox anymore. At paglipas ng panahon, yung isang munting asong gubat ay hindi na po maliit. They grew up Ito ay lumaki na. and they damaged all vineyard At winahasak nito yung buong ubasan. and they multiply. At sila din po ay dumami. That's why they have no solution to care. Kaya wala na po silang solusyon paano ito iingatan. So the next part, the little foxes that spoil the vines
And for our vines have the tender grapes. Kaya sabi, ng mga munting asong gubat na sumisira ng mga ubasan sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Our vines have tender grapes. So it means if you take care of that vineyard a little bit more, you can harvest a lot of fruits. Kaya sabi po, ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Ibig sabihin, kung iingatan mo pa ng kaunting panahon yung ubasan na yon, ikaw ay mag-aani ng bunga. But because you allow the worm folks, it destroy the whole Christian life. Pero dahil pinahintulutan mo yung isang munting asong gubat, ito yung wawasak ng iyong buong buhay Kristiyano. Because the sin is getting bigger. Dahil yung kasalanan po ay lumalaki. And sin caused it becomes multiplied. At yung kasalanan din ay dumarami. So when the David was lazy, he committed the sexual sin. Kaya di ba si David, nung siya po ay tinamad, siya po ay nakagawa ng sexual na pagkakasala. Then he committed the murder. At pagkatapos nito, siya ay nakapatay. That's why he had a great loss in his life. Kaya nga nagkaroon po siyang ng malaking pagkawasak sa kanyang buong buhay. It started from the little fox. Kaya nagsimula po ito sa munting asong gubat. So when the little fox comes, we should be afraid and remove it from our vineyard. Kaya nga po kapag kami nakita tayong munting asong gubat, dapat matakot na tayo at gumawa ng paraan upang paalisin ito sa ating ubasan. But if we think, that's the only one fox and little fox. So if we allow, it's getting bigger and multiply. Pero kung iisipin natin na isa at maliit lang naman tong asong gubat, pero kung papahintulutan natin, ito ay lalaki at darami. So in our Christian life, we should be very careful. And we have to always remind the one dead fly can destroy all our Christian life. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, dapat po tayong lubos na mag-ingat at lagi po nating alalahanin na yung isang patay na langaw ay maaaring magpabaho sa ating buhay Kristiyano. Then what can be the dead fly in our Christian life? Ngayon, ano kaya yung patay na langaw sa ating buhay Kristiyano? What can be the little fox in our Christian Ano life? yung maaaring munting asong gubat sa ating buhay Kristiyano? The judging other people can be the little fox. Kaya yung paghusga po natin sa ibang tao, maaari po itong maging munting asong gubat sa atin. Let's look at the Numbers. Kaya tignan po natin sa bilang. Numbers chapter 12, verse 1 and 2. Bilang Kapitulo 12, talata 1 hanggang 2. Verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang napangasawa, sapagkat talagang nag-asawa siya ng isang babaeng kusita. At kanila... The verse 1. The Moses married an Ethiopian woman. Kaya si Moses po, siya po ay nag-asawa ng isang babaeng taga-Ethiopia. She's not Israel person. Kaya hindi po siya Israelita. That's why the Miriam and Aaron really blamed the Moses. Kaya nga po, inusig po ni Miriam at Aaron si Moises. But probably the Ethiopian woman was a believer. Pero maaari, yung babaeng taga-Ethiopia na to ay mananampalataya. So whether is the Israel person or not, she was a believer, God allowed. Kaya That's po, why God didn't judge it or mention anything about this thing kaya nga, to Moses. kaya Israelita man po siya o hindi, pero kung siya ay mananampalataya, maaaring ito ay pinahintulutan ng Diyos. Kaya nga nung nag-asawa si Moises ng isang babaeng kusita, hindi po siya inatulan ng Diyos o wala siyang sinabing anuman sa kanya. But even though the God doesn't say anything, Miriam and Aaron spoke against Moses. Pero kahit na wala namang sinabing anumang masama yung Diyos kay Moises, si Miriam at Aaron, sila po ay may sinabi sa kanya. Actually, it's not. Actually, they didn't worry about the Christian life of Moses. At sa katunayan po, hindi talaga nila inalala yung buhay Kristiyano ni Moises. They blamed Moses because they want to be higher than Moses. Kaya kanila pong inusig si Moises dahil gusto po nilang mas maging mataas pa kay Moises. Sometimes we blame other people to hide our real intention. Kaya kung minsan ating inuusig yung ibang mga tao para itago yung ating pong tunay na pakana. So real intention is verse 2.
Kaya yung tunay po nilang ninanais ay nasa verse 2. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y nagsasalita sa pamamagitan lamang ni Moises? Hindi ba nagsasalita rin naman siya sa pamamagitan natin? At narinig ito ng Panginoon. Yes. Here is their real intention. Kaya narito po yung tunay nilang pakana doon po sa tungkol kay Moises. Only Moses lead the whole Israel people. Why not us? Kaya si Moises lang ba yung mamumuno sa mga Israelita? Bakit hindi tayo? That's why they hook the one mistake of Moses. Kaya ginamit po nila yung isang pagkakamali ni Moises. But the Bible says God heard that. Pero sabi ng Biblia, at narinig ito ng Panginoon. The Lord heard it. That is really scary. Kaya nakakatakot po yung salitang ito at narinig ito ng Panginoon. Even though we hide our intention, God knows it. Kaya kahit na itago po natin yung ating intensyon, alam po ito ng Diyos. Then what's the end? Kaya ano yung naging katapusan nito? Miriam became the Ketungin. Kaya si Miriam po ay nagkaroon o naging ketongin. So we have to know judging others can be our foolish things and little folks. Kaya dapat po nating alalahanin o lubos na isipin na yung paghuhukom po sa ibang tao, maaari ito po ay kahangalan sa atin at munting asong gubat. The verse 11, Sa verse 11, Bible clearly says, Aaron said to Moses, "Oh my Lord, please do not lay this sin on us, in which we have done foolishly, and in which we have sinned." kaya sabi po ni Aaron, at sa verse 11, O Panginoon ko, wag mo kaming parusahan sapagkat gumawa kaming may kahangalan at kami ay nagkasala. Because of these one foolish things, they had a great loss. Kaya dahil po sa katiting na kahangalan po na ito, sila po ay nagkaroon ng malaking pagkawasak. The engineer really scared the one crack. Kaya yung mga engineer po, nag-aalala po sila sa mga katiting na mga biak. You know, dam? Kaya alam niyo po yung dam, Dam. And here is water, at meron po itong tubig, and the dam. Here is the dam. at narito po yung dam. Then, in the dam, if there is one crack, just a little, then it's really emergency to engineer. Kaya nga po sa dam, kapag meron po itong katiting na biak, ito po ay malaking emergency po sa mga engineer. Because if it start to be leaking, it can destroy whole dam. Dahil kapag po nagkaroon po dito ng pagtulo o pagkawasak, o kahit maliit na pagkawasak, ito po yung magwawasak sa buong dam. So if they don't cover the engineer doesn't repair even when it was the stage of the crack, it will destroy the whole dam. Kaya kung hindi na po agad aayusin ng mga engineer yung doon po sa maliit po na biak, ito po ay maaring maging sanhi ng pagkawasak ng buong dam. So we should be careful to allow the one sin and one judgment. Kaya dapat po tayo maging maingat sa pagpapahintulot ng isang kasalanan at isang paghuhusga sa mga kapatid. Let's look at the Romans chapter 14. Kaya tingnan po natin sa Roma, Kapitulo 14. Romans chapter 14, verse 10. Roma, Kapitulo 14, talatang 10. Why do you judge your brother? Kaya sabi, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? Why this sister is doing like this? Why brother is doing like that? Kaya bakit ba ganito yung ginagawa ng sister na yan at ba't pa ganun yung ginagawa ng brother na yan? Sometimes, even though we don't know all the situation, we easily judge others. Kaya kung minsan, kahit dahil hindi naman natin alam yung buong nangyari, madali po nating hinahatulan yung isa't isa. And why do you show the contempt for your brother? And we shall all stand before the judgment seat of Christ. O ikaw naman, bakit inahamak po ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. So God is real judge. Kaya yung Diyos lamang po yung tunay na hukom. If they are doing wrong, God will judge them. Kaya kung may ginagawa silang mali, yung Diyos po yung ahatol sa kanila. Then somebody misunderstand. Pastor, then we don't give any advice and we cannot have the fellowship about their sin or their wrong way.
Kaya may nagtanong sa akin na mali yung pagkaunawa. Sinabi sa akin, kung gayon pastor, hindi na po ba namin sila papayuhan tungkol sa kamalian nila o sa mga mali nilang daan? No, we have to do that Hindi po. Dapat po natin ito sabihin. because we love them. Dahil 'di ba minamahal natin sila. So it's not judgment, Kaya hindi po ito paghukom. but we really worried if they are going to that way, we know the end. Kaya 'di ba nag-aalala kasi tayo na kapag ka nagpatuloy sila sa maling daan na ito, malalaman natin yung kanilang katapusan. Then we pray and try to have a fellowship and try to help them to change their way. Kaya nga tayo ay nananalangin at nagkakaroon ng fellowship at tinutulungan natin sila upang magbago yung kanilang daan. But without love, without worried, without prayer, if we just scold other people and that is the judgment. Pero kung walang pag-ibig, na walang pag-aalala at walang pananalangin, kung atin lang basta-basta na pinapagalitan yung ibang tao, ito yung paghuhusga. So we should be careful not to judge other people. Kaya dapat po tayong mag-ingat na wag po nating hatulan yung ibang tao. But we have to pray more to guide and assist our brothers and sisters. Pero dapat po tayong patuloy o higit na manalangin upang magabayan at atin pong matulungan yung mga kapatid. And the Bible says, forgetting the grace is the foolish thing. At sinasabi rin ng Biblia na yung paglimot sa biyaya ay isa ring kahangalan. Let's look at Deuteronomy chapter 32. Kaya tingnan po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 32. Deuteronomy chapter 32 verse 6. Sa talatang 6. Would you read? Ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang iyong ama na lumalang sa iyo? Kanyang nilalang ka at itinatag ka. God asked to Israel, do you deal with the Lord or foolish and unwise people? Kaya sinabi ng Diyos sa mga Israelita, ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon o hangal at di matalinong bayan? When my son was the baby, child, young, I bought the snack for him. Kaya nung bata pa po yung anak ko, binilan ko po siya ng snack. I was curious the taste. Kaya iniisip ko din kung ano yung lasa nun. So I said, give me one piece. Kaya sabi ko sa kanya, pengi ako kahit isang piraso. He said, no, it's mine. Pero sabi niya, hindi akin to eh. And who bought it? Ngayon, sino yung bumili nun? I did. Ako po yung bumili. But he didn't want to share even one piece. Pero ayaw niyo ibigay kahit yung isang piraso lang. Okay, then no snack anymore. Kaya sabi ko, sige, hindi na kita bibilan sa susunod. If he gave me that one piece, I can give so many snacks. Kaya kung binigyan niya ako kahit na isang piraso lang, pwede ko pa siyang bilan na mas marami pa. If we pay back little things, God will return so much blessing. Kaya ganito rin po, kung atin pong susuklian yung biyaya ng Diyos sa maliit na bagay, babalik po ito ng Diyos ng mas malaki pang biyaya. But that time, Israelite forget the grace of God. Pero sa panahon po na ito, nakalimutan po ng mga Israelita yung biyaya ng Diyos. That's why they don't pay back the love of God, the grace of God. Kaya hindi na po nila ginantihan o sinuklian yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. So God said, do you deal with the Lord or foolish and unwise people? That's the really foolish. Kaya nga sinabi ng Diyos, ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Kaya isa po itong kahangalan. Psalm number 116 says, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Kaya di ba sabi po sa awit 116, talata 12 na, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? So, depending on how much we pay back the love and the grace of God, our life will be totally different. Kaya nga depende po kung paano po natin sinusuklian yung biyaya at pag-ibig ng Diyos, yung ating pong buhay ay magiging magkaiba. And let's look at the Psalm number 74. At tignan po natin sa mga awit, Kapitulo 104. Sa 104 po. Here is another foolish thing. Kaya meron pa po ditong isa pang kahangalan. Psalm number 74, verse 22. Sa talata 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Bumangon ka, O Diyos, ang usapin mo'y ipaglaban. Alalahanin mo kung paanong nililibak ka ng masasama buong araw. Remember how the foolish man reproaches you daily. Kaya alalahanin mo kung paanong nililibak ka ng masasama buong araw. So the foolish man, always complain to God. Kaya yung mga masasama o mga hangal, lagi po silang nagreklamo sa Diyos. Because of that complaint, it caused their Christian life destroyed. Kaya dahil sa ganito pong pagreklamo, ito po yung nagwawasak sa kanilang buhay Kristiyano. If we are thankful before God, our Christian life will be different. Kaya kung tayo po ay labis lang na magpapasalamat sa Diyos, yung ating buhay Kristiyano ay mag-iiba. There was one rich man, Kaya may isang mayamang lalaki, and many people send him the letter and ask the donation. kaya maraming tao po yung nagbigay sa kanya ng mga liham at humihingi ng mga donasyon. Then one poor, but that time, he is really sick of that. That's why he just sent the $1. Kaya dahil sa pagod na siya sa pagtanggap ng mga ganitong paghingi, kaya siya po ay nagbigay ng $1. But one day, the poor school send him the letter. We really need your help, and because we don't have the piano, so if you can help us, it will be really big favor for all our students. Kaya nga po isang araw, may isa pong mahirap na paaralan yung humingi sa kanya ng tulong upang sila po ay mabilhan ng isang piano at sinabi nila na kung mabibigyan sila nito, ito ay malaking pabor para sa mga estudyante. But rather than the people, he also sent $1. Pero gaya ng ginawa niya sa ibang tao, binigyan niya lang din sila ng $1. But after many months, he got the next letter from this school. Pero pagkalipas ng ilang buwan, siya po ulit ay nakatanggap ng liham sa eskwelahan na ito. That letter was full of thanks. Kaya yung liham po na yun ay puno ng pasasalamat. They said, we are so thankful of your $1. Kaya sabi nila na labis kami nagpapasalamat sa $1 mo. When we received $1, we bought the seed. Kaya nung kami ay nakatanggap ng $1, bumili kami ng binhi. And we harvest the seeds of the peanuts, and we raise and harvest the peanuts. Kaya kami ay nagtanim ng binhi ng mani at nung kami ay umani na ng mani, And by selling the peanuts, we bought the piano. aming binenta yung mga mani na ito at sa pamamagitan nito, nakabili kami ng piano. It is all thanks to you. At ito ay labis at ito ay nagsimula dahil sa iyo. Then he got this kind of letter. That was the first time to receive that kind of letter. Kaya ito ay first time po niya naranasan na makatanggap ng ganong letter. Then he donated $1 million. At doon sa pamamagitan nun, nagbigay po siya ng $1,000,000 pang dolyar. That's a true story. Kaya totoong kwento po ito. So he said, I'm always asked to help, but I never received the thanks. Kaya sabi po niya na lagi akong nakakatanggap ng paghingi ng tulong, pero hindi ako nakakatanggap ng pasasalamat. So if we are not thankful to God, there is no reason for God to help us more. Kaya nga kung hindi rin tayo magpapasalamat sa Diyos, walang magiging dahilan yung Diyos na tulungan pa tayo ng higit. One thanksgiving can change our life. Kaya sa pamagitan po ng isang pasasalamat, maaari po nitong baguhin yung ating buhay. But one complaint, our Christian life can be destroyed from one complaint. Pero yung ating buhay Kristiyano po ay maaari din pong mawasak sa pamagitan ng isang pagreklamo. And let's look at the Proverbs chapter 7. At tignan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 7. One sin can destroy all our Christian life. Kaya sa pamagitan po ng isang kasalanan, maaari nitong mawasak yung ating buong buhay Kristiyano. Chapter 7, verse 7. Kapitulo 7, talata 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ako'y tumingin sa mga walang muwang, at ako'y nagmasid sa mga kabataan, may isang kabataang walang katinuan. This youth is a foolish young boy. Kaya yung kabataan po na ito ay isang kabataang walang katinuan. Then why? Because he is
he allowed himself to be tempted to commit a sexual sin. Kaya siya po ay walang katinuan dahil po kanya pong pinaintulutan yung sarili niya na matukso ng sexual na panunukso. The verse 8 and 9, Verse 8 hanggang 9, would you read? na dumaraan sa lansangan na malapit sa kanyang panulukan at siya'y humayo sa daan na patungo sa kanyang bahay. At sa pagtatakip silim sa kinagabihan sa oras ng gabi at kadiliman. Why he approached the house of the harlot? Kaya bakit po siya lumapit doon sa bahay ng bayarang babae? Especially why in the dark night he went there? At lalo na bakit sa kinagabihan pa siya pumunta doon? He allowed himself to be tempted. Ibig sabihin, pinaintulutan niya yung sarili niya na matukso. He liked to be tempted. At gusto niya rin po na tuksohin. That's why in the night, he went there. Kaya nga pumunta siya doon sa kinagabihan. Bible says he is foolish Kaya sinasabi ng Biblia na siya ay hangal. because he doesn't know the end. Dahil hindi niya po nalalaman yung kanyang katatapusan. What's the end? Kaya ano yung kinatapusan niya? The verse 12, the harlot was waiting for him. Kaya nga po sa verse 12, yung bayarang babae ay nag-aantay sa kanya. Would you read? Ngayon nasa mga lansangan, mamaya'y nasa pamilihan, at siya'y nag-aabang sa bawat panulukan. And when he approached the verse 13, she caught him and kissed him. Kaya nung lumapit po siya sa verse 13, sa gayoy hinahawakan niya ang lalaki at hinagkan siya. Satan is waiting for the target. Kaya si Satanas po, lagi po siya nag-aantay sa kanyang matatarget. So if we are wise, we don't approach that place. Kaya kung matalino tayo, hindi tayo pupunta sa lugar na yon. We don't allow that kind of situation. At hindi natin papaintulutan yung ganitong pangyayari. But we approach even in the dark night and we allowed to be tempted. That's why the Satan caught him. Pero lapit pa rin tayo ng lapit kahit gabi na, tapos gusto rin natin na matukso tayo, kaya nga siya po ay kinuha ni Satanas. Then the verse 21, with would you read? Sa maraming mapanuksong salita, kanyang nahikayat siya. Sa malumanay niyang labi, siya'y kanyang nahila. Flattering lips. Kaya sabi po, mapanuksong salita. It is very sweet. Kaya nga, napakatamis po ng kanyang sinasabi. And you know, the Satan's work is like this. Kaya ganito po gumagawa si Satanas. So, if Satan wants to destroy his Christian life, Satan is very wise. Kaya nga po si Satanas, gusto niya pong wasakin yung buhay Kristiyano ng isang lalaki, napakatalino niya. He is weak, Kaya yung lalaki po ay mahina, but he is strong because of other brethren. pero siya po ay malakas dahil po sa ibang mga kapatid. Tama po ba? Tama po ba? That's why in order to make him weak, he make him to disconnected from others. Kaya para po na yung lalaking ito ay maging mahina, ang gagawin po ni Satanas, siya po ay ihihiwalay niya sa mga kapatid. What's the best way? Kaya ano na yung magandang paraan dito? Make a misunderstanding with other brothers and sisters. Kaya gagawa si Satanas ng mga maling pagkaunawa sa mga kapatid. Hey, he talk about you. Kaya, may sinasabi siya sa'yo. Why he's doing like this? He's bad. Kaya bakit niya ito ginagawa? Mali siya. And why the church is like this? Church is bad. At ba't ganito yung church? Mali yung church na to. So the Satan make him isolated from other brethren. Kaya ginagawa po ni Satanas na siya po ay maihiwalay sa mga kapatid. Then he cannot be strong. Kung gayon, hindi na siya magiging malakas. Then it's very easy to catch. Kaya nga, napakadali na lamang po niyang hulihin. So if somebody make you isolated, depart from the other brothers and sisters, this is Satan. Kaya nga, kung meron man pong gumagawa para Sorry. Not this is Satan. This is the work of Satan. Kaya nga po, kung meron pong gumagawa sa inyo o nagtutokso sa inyo na humiwalay sa mga kapatid, ito po ay gawain ni Satanas. What's the work of God? Kaya ano po yung gawain ng Diyos? Not to be isolated. Hindi po yung maging mapag-isa tayo. God try to make all of us united. Kaya yung ginagawa ng Diyos, sinusubukan niya po yung lahat ng mga kaya para tayo ay maging mag-isa. So what's the end of this foolish man? Kaya ano yung naging kinahantungan ng lalaking hangal na to? Here, verse 22.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagdaka ay sumusunod siya sa kanya, gaya ng toro na sa katayan pupunta, o gaya ng isang nasisilong usa. Ox goes to the slaughter. For what? Kaya bakit ba pumupunta yung toro sa katayan? To die. Para mamatay. So, if we are tempted because of one sexual sin or by Satan, our Christian life will be dead. No Kaya- fruit. Kaya kung tayo din po ay matutukso sa pamagitan ng isang sexual na pagkakasala o ni Satanas, yung ating buhay Kristyano din po ay mamamatay at mawawalan ng bunga. Do you know opportunity cost? Kaya alam niyo po ba yung opportunity cost? Opportunity. Is it right? Cost. Opportunity cost is the value which I lose when I choose one thing. Kaya yung opportunity cost po, ito po yung halaga na aking nawala nung pumili ako ng isang bagay. So, for example, let's just see how much you are good at math. Kaya tingnan natin kung gaano kayo kagaling sa math. There are two options, Meron po ditong dalawang A pagpipilian. and B. A is if you work one day, you can get 1,000. Kaya yung A po, kapag ka nagtrabaho ka sa isang araw, magkakaroon ka ng 1,000. Then, but in that day, you can travel. You can go to the picnic. Pero sa oras ding iyon, o sa araw na yun, pwede ka din pong bumiyahe at magkaroon ng picnic. You also spend the 1,000. At gagastos ka rin po ng 1,000. Then, when you choose B, picnic, what's the opportunity cost? Ngayon, kung pipiliin niyo po yung B, yung picnic, ano po yung magiging opportunity cost nito? Bali po yung A, ito po yung magtatrabaho ka at kikita ka ng 1,000. At yung B, ito naman yung magpipiknik ka at gagastos ka ng 1,000. How much is the opportunity cost when you choose B? Ngayon, magkano yung opportunity cost ninyo kapag ka ginawa niyo po yung B? 1,000? No, 2,000. Hindi po 1,000, kundi 2,000. Because you already spent the 1,000, and because of that, you don't work. That's why you lose the chance to get the 1,000. So the opportunity cost is actually 2,000. Kaya nga dahil po ikaw ay nagpiknik at gumastos ng 1,000, ikaw ay gumastos na ng 1,000 at dahil hindi ka nagtrabaho, hindi ka kumita ng 1,000, kaya nawalan ka ng sumatotal na 2,000. Still, some people are confused. Why? Kaya may nalilito pa rin. Think about it. If you choose A, you gain the 1,000, but you don't spend the 1,000. So still, you get 2,000. Kaya isipin nyo po ito, di ba sa pagpinili nyo naman yung A, pag nagtrabaho ka, ikaw ay kikita ng 1,000 at hindi ka gagastos na 1,000, kaya meron ka pong 2,000. So, if we abide in the church, we can save our people and we can be used by God so wonderfully. Kaya kapag nanatili tayo sa church, maaari pong maligtas yung sambahayan natin at maaari tayo magamit ng Diyos na makapangyarihan. But instead of church, if we enjoy the word, what's the opportunity cost? Pero imbis na yung pumunta ng church at magpapakasasa tayo sa sanlibutan, ano yung opportunity cost nito? We don't just lose the chance to be used by God or chance to save our people. Hindi lamang po natin nawalan yung pagkakataon na magamit ng Diyos at mailigtas yung mga mahal natin sa buhay. That will be the double or triple. Because during that time, we lose our Christian life. Kaya maaari ito ay dobling pagkawala o tripling pagkawala dahil sa panahon na yun, nawasak din po yung ating buhay Kristyano. So we must not opportunity cost in our Christian life. Kaya dapat wag po tayo magkaroon ng opportunity cost sa ating buhay Kristyano. Let's look at 1 Thessalonians. Kaya tignan po natin sa unang Tesalonica. 1 Thessalonians chapter 5, Unang Tesalonica po, Kapitulo 5, verse 21. talatang 21. 21 and 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, pangawakan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Yes. So,
hold fast what is good. So as much as possible, we have to do our best to hold something good, something eternal. Kaya sabi, panghawakan ninyo ang mabuti. Kaya ibig sabihin, hanggat sa maaari, atin pong panghawakan yung mga bagay na mabuti at walang hanggan. And as much as we possible, abstain from every form of evil, even one single sin. At hanggat sa maaari din po, layuan natin ang bawat anyo ng kasamaan, maski yung katiting na kasalanan. So, in our Christian life, we have to fight continuously until we become perfect. Kaya dapat po sa ating buhay Kristiyano ay patuloy po tayong lumaban hanggang sa tayo po ay maging ganap. Until we go to heaven, we cannot be perfect. Kaya hanggang sa makarating tayo sa langit, hindi tayo magiging perpekto. That's why we have to keep fighting. Kaya nga dapat po tayong patuloy na lumaban. But if we stop fight and allow the one single sin and the one laziness and the dead fly, then it can cause the big loss. Pero kung susuko tayo at papahintulutan natin yung isang kasalanan, isang katamaran, at isang patay na langaw, ito ay magbabadya sa atin ng malaking kawalan. Here is one box of apples. Kaya halimbawa, meron pong isang karton ng mga mansanas, You find the one spoiled, rotten apple. at nakakita ka po ng isang mabubulok na mansanas. It's only one. At isa lang naman po yun. But if you leave it, it spread, it can make all the apples rotten. Pero kung iiwan mo po yung bulok na yun, ito po ay makaka-apekto sa iba na mabulok din. So as soon as possible, when you find it, you remove. Kaya nga, hanggat sa maaari, kapag nakita kayo nito, alisin mo na agad. So we should be careful. Through one sin and one mistake, our Christian life can be destroyed. Kaya dapat po tayong lubos na mag-ingat na sa pamagitan ng isang kasalanan at pagkakamali, maaari po nitong wasakin yung ating buhay Kristiyano. So as much as possible, we have to fight against our sin. Kaya hanggat sa maaari, makipaglaban po tayo laban sa kasalanan. Let's look at the Psalm number 49. Kaya tingnan po natin sa awit 49. Not thinking about the death and the eternal world and life after death is also foolish. Kaya nga po yung hindi pag-iisip tungkol sa kamatayan, sa walang hanggang mundo, at tungkol sa buhay at kamatayan, ito rin po'y kahangalan. The verse 11, Sa verse 11, people think they can live in this world forever. People live like they gonna live in this world forever. kaya yung mga tao, sila ay patuloy na nabubuhay dito sa mundo na para bang walang hanggan silang mabubuhay dito. They focus on how to enjoy the world. Nakatuon lang sila kung paano magpapakasasa sa mundong to. So verse 11, would you read? Ang kanilang libingan ay kanilang mga tahanan magpakailanman, kanilang mga lugar na tirahan sa lahat ng salinlahi. Tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. People think their houses will last forever. Kaya iniisip ng mga tao na ang kanilang tahanan ay magiging magpakailanman. That's why they live like a beast. Kaya nga nabubuhay sila na gaya ng hayop. Verse 12, would you read? Ngunit ang tao'y hindi mananatili sa kanyang karangalan, siya'y gaya ng mga hayop na namamatay. The beast only focus on this world. Kaya yung hayop, nakatuon lang ito sa mundong to. That's why if they eat well and sleep well and enjoy well, they are satisfied. Kaya nga kung sapat yung kanilang pagkain, pagtulog at yung pagiging masaya, kontento na sila dun. But we have a spirit. Pero sa panig natin, may espiritu tayo. That's why even though we feel the desire of the flesh, if our spirit is empty, we still have an empty heart. Kaya nga kahit na ating mapunan yung pagnanasa ng ating katawan, pero kung walang laman yung ating espiritu, yung ating puso ay merong puwang. The verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ito ang daan noong mga hangal at noong mga iba na pagkatapos nila ay sumasang-ayon sa kanilang salita. So if they focus on the word and live like animals, this is the way of those who are foolish. Kaya nga kung sila ay nakatuon lang po sa mundong ito, sila ay namumuhay na gaya ng hayop at ito yung daan ng mga hangal. But other unsaved people, the next part, their posterity who approve their sayings. So they like that way. At yung mga hindi ligtas, sinabi dito, at noong mga iba na pagkatapos nila ay sumasang-ayon sa kanilang salita. Ibig sabihin, kanilang sinasang-ayunan yung ganitong daan. But we have to prepare the
life after death. Pero sa panig natin, dapat tayo maganda sa ating buhay pagkatapos ng kamatayan. We have to prepare the eternal reward. Dapat tayo maganda ng ating walang hanggang gantimpala. These day people are called the YOLO. Kaya 'di ba sa ngayon yung buhay ng mga tao ngayon tinatawag nilang YOLO? You know what that meaning? Kaya alam niyo po ba yung kahulugan? You only live once. Kaya ibig sabihin, you only live once o minsan ka lang mabubuhay. That's why they insist you enjoy because you only live once. Kaya kanilang pinipilit na, magpakasaya ka na kasi minsan ka lang naman mabubuhay. Don't save the money. You just spend all. Huwag ka na mag-ipon, gastusin mo na yung lahat. And eat whatever you want and go wherever you At want. kainin mo ano man yung gusto mo at pumunta ka sa lugar na gusto mo. Enjoy your life. Magpakasaya ka sa buhay mo. Then they will be really, really regretful at the end. At pagkatapos nito, labis po talaga silang manghihinayang sa kanilang katapusan. In Korea, some people say, I borrow the money from myself in the future. Kaya may mga tao sa Korea po, meron pong mga kasabihan na umuutang na ako ng pera sa aking pagkatao sa hinaharap. I have many utang. Then I myself in the future will pay. Kaya marami akong magiging utang, kaya yung ako sa hinaharap yung magbabayad nun. That is really foolish. Kaya yung bagay na yun ay malaking kahangalan. We have to prepare the future. Kaya dapat po tayo maganda sa hinaharap. We have to prepare the eternal world. Dapat tayo maganda sa walang hanggang mundo. That day will come. At yung panahon na yun ay paparating na. When we stand before God, if we live as a YOLO, we will be so regretful. Kaya nga po sa harapan ng Diyos, kapag tayo ay nabuhay na gaya ng YOLO, tayo po ay labis na manghihinayang. Pastor, my salary is konti lang. Pastor, yung sinasahod ko maliit lang eh. After I offer the offering and spend, only the 200 Kaya left. pagkatapos ko magbigay ng handog at mabayaran yung mga gastusin ko, 200 na lang yung natitira. Only 500, 1,000 left. Then I spend all. Kaya maaari 500 na lang at 1,000 na lang. Kaya ginagastos ko na lahat. But what if even the small amount you save and save? Then, after 1 year or 5 years and 10 years, it will be really different. Pero paano kaya kung magtatabi ka kahit maliit na barya? Maaari pagkatapos ng 1 taon, 5 taon, 10 taon, makakaipon ka. We don't need to worry about the summer retreat. Kaya hindi na po natin naalalahanin yung summer retreat. But anyway, these days, people only focus on the enjoying that moment. Pero gayon pa man, sa panahon po natin, yung mga tao nakatuon lang sa ganitong mga pagkakataon. That will be the really problem. Kaya ito po ay malaking problema. Let's look at the Ecclesiastes. Kaya tignan po natin, Ecclesiastes. Let's look at the Luke chapter 12, or the times. Kaya Luke chapter 12. tignan po muna natin sa Lucas, Kapitulo 12. Luke chapter 12, verse 20. Sa talatang 20 po. Luke chapter 12, verse 20. Lucas, Kapitulo 12, talatang 20. Would you read? Would you read? Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Yes. He is a fool. Kaya siya ay hangal. If you read the whole paragraph, there is a rich man, Kaya kung babasahin niyo yung buong talata, meron po dito mayamang lalaki. and he expect his soul, spirit, can be comforted through the wealth. Kaya iniisip niya na yung kanyang espiritu o kaluluwa ay maaaliw sa pamamagitan ng kanyang karangyaan. But God said, fool, you are so foolish, because tonight I'll bring you, your soul will be required of you. Pero sabi ng Diyos sa kanya, isa kang hangal dahil sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. It means tonight you will die. Kaya ibig sabihin, ngayong gabi, mamamatay ka. Then no matter what you have, it's nothing. At ano man yung mga inipon mo ay magiging walang kabuluhan. So verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili,
subalit hindi mayaman sa Diyos. He prepared so many treasures for this world, but he didn't prepare anything for eternal world. Kaya marami siyang inipon na kayamanan dito sa mundo, pero wala siyang anumang inipon para sa walang hanggang mundo. That's why God called him foolish. Kaya nga tinawag po siya ng Diyos na hangal. So, if we just don't think about the eternal reward, that thinking changed all our life. Kaya nga kung hindi natin pag-iisipan yung walang hanggang gantimpala, yung ganitong pag-iisip yung magbabago ng ating buhay. Let's look at another foolish things. The Ecclesiastes chapter 7. Kaya isa pa pong kahangalan sa Ecclesiastes Kapitulo 7. Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Sa talata 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang maging magagalitin sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal. Yes. What is the force? Kaya ano po yung kahangalan dito? The angry. Yung Anger. pagiging magagalitin. Anger is killing ourselves. Kaya yung galit po, ito po yung pumapatay sa ating sarili. I saw the one article. What's this? Kaya ano po ito? Snake. When he moves, there is on the ground, there is a sharp knife. Kaya sa isang artikulo po, mayroon pong isang ahas na kapag siya ay gumagapang, mayroon pong matulis na kutsilyo. And he hurt. At siya ay nasasaktan. Then he really get angry to this sharp knife. Kaya labis talaga siya nagalit doon sa matulis na kutsilyo. So he rapped, Kaya kanya po itong pinuluputan. I'll kill you. Kaya sabi niya, papatayin kita. But as much as he rapped tighter, he hurt more. Kaya sa labis niya pong pagpulupot sa kutsilyo na to, mas lalo po siyang nasusugatan. He's bleeding. Kaya siya ay dinurugo And he got angry more. at labis pa po siyang nagalit. So through his mouth, he attacked. Kaya sa pamagitan ng kanyang bibig, kanya po itong inatake. Then he is bleeding in the mouth. Kaya nagdurugo din po yung kanyang bibig. Then he got angry more. At labis ulit siya nagalit. You die or I die. Let's fight. Kaya ang usapin nito ay mamamatay ka o ako, kaya maglaban tayo. Then finally, he dies. At sa kauli-ulihan, namatay yung ahas. That's the lesson for anger. Kaya ito po ay aral mula sa galit. When we get angry and express our anger as much as we can, it kills ourselves. Kaya nga kung tayo ay magagalit at atin pong ilalabas yung ating galit hanggat sa ating makakaya, ito po yung papatay sa ating sarili. Let's look at the Matthew chapter 18. Kaya tingnan po natin sa Mateo Kapitulo 18. Matthew chapter 18 verse 22 says, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. It means up to the end, we have to forgive others. Kaya nga sinabi dito ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito, ibig sabihin, hanggang sa katapusan, magpatawad ka. So if we allow even one little foolish things, it can cause getting bigger and bigger and multiply. And it can destroy all our Christian life. Kaya nga kung papahintulutan po natin, maging yung maliit na kahangalan, ito po ay lalaki ng lalaki at darami at ito po yung magwawasak sa ating buhay Kristiyano. But we can live for God and we can be used by God so wonderfully from the one obedience or one resolution. Pero sa kabaligtaran, sa pamagitan ng isang pagsunod at sa resolusyon, maaari tayong magamit ng Diyos ng makapangyarihan. All the churches in Philippines, we have so many churches, 160 churches and mission branch. But all the churches and mission branch start from the one person. Kaya po napakarami pong iglesia at mission branches dito po sa Pilipinas. Nasa 160 na. Pero lahat pong ito ay nagsimula sa isang tao. It started from the one family. Kaya nagsimula ito sa isang pamilya. If you read the book of Daniel, even though many kings are replaced, Daniel
was used by God more and more preciously. Kaya nga po kung babasahin niyo po yung aklat ni Daniel, kahit po na nagbago po yung mga hari doon sa Babylonia, si Daniel po ay higit at higit pang nagamit ng Diyos. In chapter 1, it started from his great resolution. Kaya nagsimula po ito sa chapter 1, doon po sa kanyang malaking resolution. I don't want to myself dirty before God. Kaya kanyang sinabi na hindi ko dudungisan yung aking sarili sa harapan ng Diyos. I don't want to commit the sin. Hindi ko gagawin yung ganyang kasalanan. Because of that one resolution, his whole life is changing. Kaya dahil sa isang resolution na to, yung kanyang buong buhay ay nagbago. His precious life started from one resolution. Kaya yung kanya pong napakahalagang buhay ay nagsimula sa pamamagitan ng isang resolution. So what if we make a one resolution? From today, I start to read the Bible again. Kaya paano kung magkaroon din tayo ng resolusyon na mula sa araw na ito, magbabasa na ulit ako ng Biblia. I stop my dead sin. At titigil ko na yung ginagawa kong kasalanan. And I'll abide in the church. At mananatili na ako sa church. Through that resolution, who knows? Our life will be totally different. Kaya paano kaya kung sa pamagitan ng resolusyon na yon, na yung buhay natin ay naging magkaiba? Through one flame, it can burn the whole the mountain. Kaya di ba sa pamagitan ng isang silab, maaari nitong sunugin yung buong kabundukan. But through the one flame, it can cause the big work of God. Pero sa pamagitan din po ng isang apoy, maaari itong makagawa ng malaking gawain ng Diyos. Let's look at Matthew chapter 25. Kaya tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 25. Matthew chapter 25, verse 21. Sa talatang 21, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sinabi sa kanya ng Panginoon niya, "Magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Well done, good and faithful servant. Kaya sabi po, magaling, mabuti at tapat na alipin. Why he is a good and faithful servant? Kaya bakit siya mabuti at tapat na alipin? You are faithful over a few things. You obey the little thing. Dahil siya po ay naging tapat sa kaunting bagay, siya sumunod mula sa maliit na bagay. Let's look at Zechariah. Tignan po natin sa aklat ng Sekaraya. Zechariah chapter 4, verse 10. Aklat po ng Zacarias, Kapitulo 4, talatang 10. When they finish the temple of Jerusalem, they are so joyful. Kaya sa panahon po na ito, nung kanila pong maitayo na po yung pangalawang templo sa Jerusalem, labis po silang nagalak. But some people who know the first temple was disappointed because it's not better than that. Pero yung ilang tao po na nakakita ng unang templo ay labis na dismaya dahil hindi po ito mas maganda kaysa sa nauna. But the verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sinong humamak sa araw ng maliit na bagay, sapagkat sila'y magagalak at makikita nila ang batong pabigat sa kamay ni Zerubbabel, ang pitong ito'y Panginoon na nagparo at parito sa buong lupa. Yes. So who has despised the day of small things? Kaya sabi, sinong humamak sa araw ng maliit na bagay? Even though it looks small things, it can cause the big work of God. Kaya kahit na ito ay maliit na bagay, maaari itong makagawa ng malaking gawain ng Diyos. Though we are planned to construct a church building, Kaya nagpaplano tayo na magtayo ng ating gusali, but it starts from the one block. pero nagsimula ito sa pamagitan ng isang bloke. It starts from the digging once. At nagsimula din ito sa paghukay ng isang beses. Pastor, I'm so poor, so I cannot join the construction. Pastor, ako mahirap lang ako, hindi ako makaka-join dyan. No, everyone can join. Hindi po, lahat tayo pwedeng mag-join. You have to join at least to add the one block or one bag of cement. Kaya dapat ka pong sumali kahit na isang bloke lang po o kaya na isang semento lang. God will say, who has despised the day of small things? Kaya sasabihin ng Diyos, sinong humamak sa araw ng maliit na bagay? Pastor, I just read the one verse. Pastor, isang talata lang yung nababasa ko. Only one chapter. Isang kapitulo lang. Because of my hectic schedule, I just
can join the fellowship once a month. Kaya dahil abala talaga yung schedule ko, kaya nakakabahagi ako ng fellowship isang beses lang sa isang buwan. It's better than nothing. At mas mabuti to kaysa wala. So even small things, we must not despise even small things. Kaya nga dapat po, wag nating hamakin maski yung maliit na bagay nating ginagawa. Then small things becomes big things. At yung maliit na bagay na yun, ito ay magiging malaki. In Canada, there is the Kyle McDonald. Kaya sa Canada po, nandun po si Kyle McDonald. Then this clip, the paper clip. Kaya alam niyo po yung isang paper clip. So he prepared one paper clip Kaya naganda po siya ng isang paper clip. and he exchanged with other things. At ito po yung ginamit niya para makipagpalitan sa ibang bagay. The first trade is he exchanged it with the pen. Kaya yung una po, kanya po itong nakipagpalitan po siya sa isang ballpen. Then he exchanged and exchanged and exchanged, and finally he bought to the house. At patuloy po niya itong pinagpalit hanggang siya ay nakabili na ng bahay. So finally he bought to the house through the paper clip. Kaya nagkaroon po siya ng bahay sa pamagitan ng paper clip. Small change can make a big difference. Kaya yung maliit na pagbabago, ito ay gagawa ng malaking pagbabago. So small sin can destroy all our Christian life, but small resolution and small obedience can make a big difference in our Christian life. Kaya tama po, yung maliit na kasalanan, maaari nitong wasakin yung ating buhay Kristyano, pero yung isang resolusyon at isang pagsunod, maaari nitong baguhin yung ating buhay Kristyano. Tama po ba? So even though it looks small, please don't despise. Kaya nga kung may ginagawa tayo na para bang maliit lang, pakiusap, wag niyo pong hamakin yan. For good way or for bad way, we must not despise even small things. Kaya nga kahit na ito ay para sa makabutihan o sa pangit na bagay, wag po nating hamakin yung maliit na bagay. So I really hope and pray you make a resolution, even small things from today. Kaya umasa at nananalangin po ako na gumawa po tayo ng maliit na resolusyon sa araw na ito. I'm gonna join the Saturday fellowship. Kaya magbabahagi na ako sa Saturday Fellowship. I'll join the Wednesday sermon. Manonood na ako, sasama na ako sa Wednesday Sermon. If I cannot join the every Wednesday sermon, only once a month I can start. At kung hindi man ako makapunta sa lahat ng Wednesday Sermon, kahit isang beses sa isang buwan, magsisimula ako. I start to offer the little offering and tithe. Magsisimula na ako magandog kahit na maliit na barya na aking ikapo. I'm gonna read the Bible again. Magbabasa na ulit ako ng Biblia. If I cannot read the 3 chapters, 1 chapter I'm gonna read. Kaya kung hindi kaya ng 3 kapitulo, kahit isa lang, pwede na. Even 1 verse I'm gonna read. At maski isang talata lang, babasahin ko. The small things can make a big difference. Kaya yung maliit na bagay na to, ito ay magiging malaki para sa atin. Let's pray together. Kaya manalangin na po tayo. Our